What's up guys? So for this video, mag-share lang ako ng experience and bagong turo sa inyo. Kasi lately, naka-experience ako ng overpricing na shipping fee dito sa JNT. Kasi yung staff nila is mali ang pagsukat. So be mindful of that. Baka marami ng mga katulad ko o mga ordinaryong Pilipino rin lang na nabibiktima na ng ganito. Masyadong mahal ang shipping fee nila kapag mali ang sukat, which is supposed to be mura lang. Affordable naman talaga ang JNT. Yun ang pinaka-paborito kong courier kasi mura lang ang shipping nila. Pero yun nga, so pag nagkamali ang staff nila sa pagsukat at pag-weight ng parcel ninyo is kayo ang madadali. For example, itong parcel na to is umabot ng almost 1,000 ang shipping fee ko kasi nagkamali sila ng sukat and weight. This is supposed to be less than 5 kilos lang. So, isang kamay, kayang buhatin ng isang kamay. Pero ang nakalagay doon sa resibo is 17 kilos. So, doon pa lang red flag na. The next thing na alam ko pagkakamali nila is mga staff nila hindi alam manukat ng dimensional weight, dimensional size. So ito na yun, papasok yung length, width at height. Actually basic lang yun tinuturo na yun sa pagkuha ng volume sa ano pa lang, high school, which is marami pa rin nalilito hanggang ngayon sa pagsukat. May nakita na rin ako doon na nahirapan sila kung paano kunin yung length, width at height ng isang box. So ganito yon. Length is yung haba, width is yung lapad, then yung height is yung taas ng box. Ayan. Kahit balibalik-tarin mo yan, pare-parehas lang yan. Kung nakaganyan, ito yung length, ito yung width, tapos ito naman yung height pag binaliktad. Basta pag nakaplat yan, yung ganun yun. Ngayon, ang pagkakamali naman nung staff, ang sinukat niya is length. Ang ginawa niyang width at height is the same. So, instead na maliit lang ang height, naging malapad, dalawang palapad. So, ang labas nun, kung imaginein mo, ganito ang length at ang width niya at height ay parehas. Parang square yun, rectangular prism yun na square yung isang side edge niya, isang side niya, isang face. Ayan. So dahil doon, instead na ang babayaran ko lang is almost 200 or 300, naging 900 plus or meron pa 1,000 dito. I-open natin. Kasi ang sabi ni JNT, ang nakalagay dito is 121 centimeters by 19 centimeters by 16 centimeters. So ang width at height niya is 19 and 16. So yun palang red flag na. This is nowhere near 19 or 16 centimeters kasi nahawakan ko pa. Patunay natin. Sukatin natin ito Ayan almost 10 centimeters lang siya yung height niya. Which is I explained na rin sa JNT pero laging wala silang action. Laging yung sender ang kukontakin. Which is hindi rin naman alam ng sender kasi first time niya rin magpadala. So, yun, kawawa tayong mga nagbabayad ng shipping fee. Ayan. So, actual size talaga nito is yung box sa loob na hindi pa nababalot ng bubble wrap. Hindi naman ako tutol sa JNT, I'm not against them, pero kailangan nilang bigyan ng training yung mga staff nila, lalo na dito sa basic measurement. Since doon sila nagbe-base ng shipping fee. Measurement, all about numbers yan. Kaya dapat maging maging trained sila sa ganyan. So ito na yung box.
Papakita ko sa inyo, first hand, pasukat niya. Ayan, so ang length niya is supposed to be 115 centimeters. Ayan, 115. Pero ang sinukat ng staff nila is 121 centimeters. So malaking difference na rin yun kung pagbabasyan mo is geometric. Ayan. Then ang width. Ayan. Width is lapad. Length is haba. Lagi nyo tatandaan yan. Width is around 20 centimeters lang. Oh. Andito lang siya. 20 centimeters. So, pasok siya sa 19. Pwede yung pwede siyang ni-round off lang siya. Ni-round down siya actually. Then, dito na tayo nagkatalo sa height. Ang ginawa ng staff is sinukat niya dito. Then, sinukat niya yung haba. At sinukat niya ulit dito sa dulo. So, parang ganun ang nangyari. Which is wrong. Sa pagkuha ng volume, length times width times height. Kapag ganito mga rectangular o kaya square. Yan. So, 114 centimeters by 19 centimeters by ito yung height. Oh, actually 8 centimeters lang siya eh. Actually 8 lang siya. Ayan. Papasok lang siya dito sa 8. So there's no way na magiging 16 ito or 19 centimeter itong height. Ayan. So laking difference na rin yun sa mahal ba naman ang bilihin ngayon. Papayag ka ba na magbabayad ka ng excess sa hindi mo naman talaga dapat bayaran? Yun. So, maging maging aral to sa mga consumers at sa mga employees din ng JNT mismo o kaya mismong JNT. Dapat alamin natin yung tamang pagsukat. Hindi basta pwede yung hula-hula lang. Kasi pera din natin yan eh. Pera ng customer ninyo yan eh. Tapos tayo ring mga consumers naman nila, dapat alam din natin magsukat ng ganito para hindi nila tayo hindi tayo maisahan, ganun. Kung alam yung mali yung ginagawa ng staff nila, sabihin nyo na mali. Hindi naman masamang hindi naman masamang matuto ulit ng panibagong pero yun, ganun yun. I know malit na halaga lang yung difference, around 700 lang. Pero in some perspective, hindi dapat gano'n eh. Dapat binibigyan ng action yung mga gano'n. Kasi kita lang sila ng kita tapos tayo bayad lang ng bayad. Mahirap na yung walang alam. Diba? So yun. Tapos sa weight, ini-weight din naman nila yung declared value. Ayan. So, ang declared value lang nito is around 2,000. Ganyan. So, hindi siya masyadong nakaka-apekto sa shipping fee. Tapos, ang weight niya, as I have stated a while ago, hindi to 17 kilos. Hindi ko to mahawakan ng dalawang daliri lang. Kung 17 kilos ito. Yun lang. So, abang-abang ulit sa next videos ko. If ever na may maisip ulit akong i-share na knowledge sa inyo or aral. Ayan. Marami pa.